Sa dapit hapon, dumating sina Lola Flory at Dimples sa lumang pungay, isang lugar na matagal nang naging tahimik na saksi sa mga nakatagong takot at pangamba ng kanilang pamilya. Tahimik ang paligid, ngunit mabigat ang hangin na tila pumipiga sa kanilang dibdib sa bawat hakbang. Habang papalapit, naramdaman ni Dimples ang matagal nang nakabaong takot sa kanyang puso. Takot na malinaw na nakaugnay sa mga gerero na walang tigil sa pagkalat ng panganib. Si Lola Flory, sa kabila ng kanyang edad, ay nanatiling matatag at hindi matinag. Sa kanyang mga mata ay refleksyon ng karanasan at masakit na alaala ng mga buhay na winasak ng karahasan. Sa kalmadong tinig, ngunit puno ng paninindigan, pinaalalahanan niya si Dimples at ang mga kasama. Panahon na upang bumalik sa baryo, iligtas ang sarili habang may pagkakataon pa. Ipinaliwanag niyang ang mga gerero ay hindi ordinaryong kaaway. Kapag nakatuon na ang kanilang mga mata sa isang tao, wala ng takas, wala ng kapatawaran. Tahimik na nakinig si Dimples. Nanginginig ang mga kamay habang pilit na nagpapakatatag. Sa loob niya'y naglalaban ang kagustuhang manatili at ang takot na baka iyon na ang huling pagkakataon na makita ang kanyang mga mahal sa buhay. Samantala, muling nagliyab ang dibdib ni Santino nang malaman niyang buhay pa si Tanggol. Para sa kanya, si Tanggol ang sagisag ng kaguluhan at pagkawasak sa kanyang buhay. Paulit-ulit niyang tinatanong ang sarili, saan niya matatagpuan si Tanggol? Paano niya haharapin ang multong akala niya'y matagal ng patay? Sa bawat pintig ng puso, lalo pang lumakas ang kanyang uhaw sa paghihiganti. Sa ibang dako, nagpaalam si Tanggol kay Ben. Mariin niyang sinabi na pupunta sila sa City Hall. Alam niyang mapanganib ang plano, ngunit wala nang ibang pagpipilian. Doon sila maghihintay, umaasang mahuhuli si Mayor Miguelito. Para kay Tanggol, ang alkalde ang susi sa maraming nakatagong lihim, at marahil ang huling pag-asa para sa kaligtasan ng kanyang mga mahal sa buhay. Bagaman nag-aalala si Ben, sa huli wala siyang magawa kundi tumango at magtiwala sa desisyon ni Tanggol. Di nagtagal, nakita nila si Mayor Miguelito kasama sina Jackie at ilang dating kasapi ng grupo ni Aling Tinding. Minsan ay lumaban sila sa ilalim ng parehong adhikain, ngunit ngayoy lantaran na silang tumutol sa mga gerero. Nag-alab ang dugo ni Miguelito sa tanawing iyon. Sa kanyang mga mata, sila'y mga taksil, mga walang utang na loob. Sa galit na tinig, ay idineklara niyang buburahin niya silang lahat sa mundo. Bawat salita ay tumutulo ng puot, puno ng kayabangan ng kapangyarihan. Nang umalis ang alkalde, agad kumilos si Tanggol. Maingat nilang sinundan, ngunit sa loob ay matindi ang tensyon. Alam ng lahat, isang maling hakbang ay maaaring magdala ng kapahamakan. Habang naglalakad, ramdam ni Tanggol ang bigat ng responsibilidad. Hindi lamang ang kanyang buhay, kundi ang kinabukasan ng marami ang nakasalalay sa kanyang balikat. Bumilis ang tibok ng kanyang puso, at tahimik niyang binalaan ang mga kasama. Nakakalat pa rin ang mga pulis. Kailangan nilang mag-ingat. Si Ramon, sanay na sa ganitong sitwasyon, ay maingat na sinuri ang paligid. Nang masiguro niyang lumayo na ang mga pulis, lumabas sila mula sa pinagtataguan. Ngunit sa katahimikan, nagsalita si Bulldog. Mababa ang kanyang tinig, ngunit puno ng pag-aalala. Sinabi niya kay Ramon, nakapaloob sila sa kordon ng pulisya. Mabigat ang mukha ni Thanos nang sumagot. Kailangan nilang umalis agad o tuluyan silang mabibitag. Bawat sandali ay mahalaga at alam nilang hindi sila maaaring magtagal. Mariing idineklara ni Tanggol, kailangan nilang makahanap ng sasakyan. Sa kanyang isip ay malinaw ang larawan ng pagtakas, ng kaligtasan. Mabilis na nakakita si Ramon ng isang lalaking may kotse. Walang pag-aatubili nilang nilapitan. Desperado sa pag-asang iyon ang magiging daan nila palabas. Samantala,
Bumalik ang mga pulis upang muling halughugin ang lugar. Agad nagtago ang grupo, pigil ang hininga, nakabitin ang kanilang kapalaran sa marupok na hibla ng oras. Sa matinding takot, halos hindi sila makahinga, nangangamba na mahuli ng pulisya. Sa kabutihang palad, nakalusot silang hindi napansin at isa-isay nakalayo. Sa sandaling iyon, bahagyang gumaan ang dibdib ng lahat. Ngunit alam ni Tanggol, Ramon, Bulldog, at Thanos, pansamantalang kaligtasan lamang ito. Sa bawat hakbang ay pasan nila ang bigat ng kanilang mga pasya at ang panganib na hindi kailanman bumibitaw. Sa wakas, nakasakay sila sa kotse upang lisanin ang lugar. Ang ugong ng makina ay humalo sa mabigat na katahimikan sa loob. Habang umaandar ang sasakyan, bawat hinga ay puno ng tensyon. Para bang may mga aninong hindi nakikita na sumusunod sa kanila sa madilim na daan. Walang nagsalita, ngunit sa loob ng bawat isa'y umuugong ang takot, galit at pag-asa. Hindi ka magsasalita? Mariin niyang bulyaw, puno ng insulto, para bang ang katahimikan ni Garcia ay hamon sa kanyang autoridad. Sa sandaling iyon, matatag na nagsalita si Pungay. Sinabing wala siyang alam sa kinaroroonan ni Tanggol. Ngunit tumanggi si Rigor na maniwala. Binalaan niyang nauubos na ang kanyang pasensya at pinaalala na hindi ito ang unang beses na nilinlang siya ni Pungay. Bumalik sa kanyang alaala ang nakaraan, ang sandaling pinalaya ni Pungay si Tanggol upang mailigtas si Don Julio. Para kay Rigor, iyon ay krimen, isang kasalanang hindi mapapatawad. Nabasag ang dangal ng presinto. Ipinaliwanag ni Pungay na noon ay wala siyang malinaw na pagkakataon. Wala siyang tiyak na putok na makakapigil kay Tanggol, kaya nakatakas ito. Nanginginig ang kanyang tinig, hindi lamang sa takot, kundi sa bigat ng pagkakasalang matagal nang bumabagabag sa kanya. Ngunit lalo pang naggitngit si Rigor. Sa kanyang paningin, tinulungan ni Pungay ang isang kriminal. Mas malalim pa siyang sumugod, sinabing kriminal din ang ama ni Tanggol. Tumama iyon kay Pungay na parang suntok sa sikmura. Gayunman, hindi siya gumanti. Sa halip, mariin niyang ipinaglaban ang kanyang karapatan, idineklara na hindi na siya magsasalita nang wala ang kanyang abogado. Doon namagitan si Mondo, kalmado ngunit puno ng pag-aalala. Ipinaalala niyang tama si Garcia. Kung magpapatuloy sila sa ganitong paraan, maaaring bumagsak ang kaso sa teknikalidad. Ngunit hindi natinag si Rigor. Para sa kanya, walang saysay ang teknikalidad. Ang mahalaga ay parusa. Sapagkat sa kanyang paningin, ipinagkanulo siya ni Pungay. Lalong tumalim ang mga salita ni Rigor, tumusok sa dibdib ni Pungay. Inakusahan niya itong nagtaksil sa presinto. Naging dahilan ng pagkamatay ng maraming pulis dahil pinrotektahan niya ang isang halimaw. Isa-isa, bumalik sa alaala ni Pungay ang mga mukha ng mga kasamahan na minsan niyang tinawag na kapatid sa serbisyo. Sa huli, malinaw ang hatol ni Rigor. Magbabayad si Pungay sa lahat at hinding-hindi na siya makababalik sa serbisyo. Sa utos na puno ng galit, inatasan niya si Mundo. Iproseso si Pungay at ipadala sa kulungan, ang lugar na nararapat para sa isang taksil. Sa ibang bahagi ng gusali, isinakay si Pungay sa kasuotan ng bilanggo, isang sagisag na tuluyan na siyang nahulog sa kamay ng sistemang hindi kailanman magpapatawad. Ang malamig na haplos ng tela ay matalim na paalala ng mundong biglang gumuho. Lumapit si Chona, bakas sa mukha ang pag-aalala at dalamhati. Nagtanong siya, bakit hinayaan ni Pungay na dalhin siya sa kulungan? Bakit niya pinayagang mangyari ito? Ang sagot ni Pungay ay puno ng pagod at pagsuko. Wika niya. Wala na siyang magagawa, sapagkat habang lalaban siya, lalo lamang siyang bibitag ni Sir Rigor. Tahimik na nakinig si Chona. Sa kasinabing kilala niya si Sir Rigor, alam niyang napakaraming kasong maaaring ibato laban kay Pungay. Sa kanilang titigan ay kumislap ang takot at panghihinayang.
para bang sila'y mga piyesa lamang sa isang malawak na laro ng kapangyarihan. Habang isinusuot ni Pungay ang uniforme ng bilanggo, bumalik sa kanyang isip ang mga nakaraang pasya, mga sandaling pinakinggan niya ang konsensya kaysa sa utos. Sa gitna ng dilim at kawalan ng katiyakan, nanatiling malinaw ang isang katotohanan. Hindi pa tapos ang laban, at gaano man kalalim ang pagkakabaon ng katotohanan, darating ang araw na ito'y muling lilitaw. Mabigat ang hangin sa silid, nilulunok ang bawat hinga at tunog. Matatag na tumayo si Pungay, mariing itinanggi ang mga paratang laban sa kanya. Nanginginig ang kanyang tinig sa galit at panghihinayang. Idineklara niyang wala siyang kinalaman sa krimen at hindi siya aamin. Sapagkat ang pag-amin ay pagtataksil sa sarili at pagtanggi sa katotohanang inaasahan pa rin ng marami. Ngunit, hindi na napigilan ni Chona ang sarili. Sumigaw siya, kung tunay na inosente si Pungay, bakit niya hinayaang makulong? Bakit niya isinuko ang kanyang kalayaan? Sa sandaling iyon, ibinaba ni Pungay ang kanyang ulo, para bang pasan ang bigat ng mga multong hindi nakikita. Sa wakas, inamin niya, may pananagutan din siya, sapagkat ang mga pangyayaring iyon ay nagdala ng kamatayan sa marami. Bawat putok ng baril ay umaling-ungaw sa kanyang alaala, para bang bawat bahagi ng kanyang pagkatao ay unti-unting nababasag. Alam niyang kailangan niyang sagutin ang lahat, sapagkat kung tatakas siya, wala siyang pinagkaiba sa mga gerero na winasak ang Maynila para sa sariling kapakinabangan. Nanginginig si Chona sa takot at galit. Mariing nagtanong, paano nila lalabanan ang mga gerero kung si Pungay ay nakakulong, kung ang batas at tanikala ay pumipigil sa kanya. Sa loob ng presinto, hinarap ni Rigor si Garcia. Mabigat ang bawat hakbang, nagliliyab ang kanyang mga mata at nakatutok ang tingin kay Garcia. Tahimik, ngunit halatang nababalisa. Diretsyong tanong ang ibinato ni Rigor. Walang paligoy. Nasaan si Tanggol? Nang walang sagot si Garcia, lalo pang lumakas ang kanyang sigaw. Yumanig ang buong silid. Hindi ka magsasalita. Mariin niyang bulyaw, puno ng insulto, para bang ang katahimikan ni Garcia ay hamon sa kanyang autoridad. Sa sandaling iyon, matatag na nagsalita si Pungay. Sinabing wala siyang alam sa kinaroroonan ni Tanggol. Ngunit tumanggi si Rigor na maniwala. Binalaan niyang nauubos na ang kanyang pasensya at pinaalala na hindi ito ang unang beses na nilinlang siya ni Pungay. Bumalik sa kanyang alaala ang nakaraan. Ang sandaling pinalaya ni Pungay si Tanggol upang mailigtas si Don Julio. Para kay Rigor, iyon ay krimen. Isang kasalanang hindi mapapatawad. Ipinaliwanag ni Pungay na noon ay wala siyang malinaw na pagkakataon. Wala siyang tiyak na putok na makakapigil kay Tanggol. Kaya nakatakas ito. Nanginginig ang kanyang tinig, hindi lamang sa takot, kundi sa bigat ng pagkakasalang matagal nang bumabagabag sa kanya. Ngunit lalo pang nagngit-ngit si Rigor. Sa kanyang paningin, tinulungan ni Pungay ang isang kriminal. Mas malalim pa siyang sumugod. Sinabing kriminal din ang ama ni Tanggol. Tumama iyon kay Pungay na parang suntok sa sikmura. Gayunman, hindi siya gumanti. Sa halip, mariin niyang ipinaglaban ang kanyang karapatan, idineklara na hindi na siya magsasalita nang wala ang kanyang abogado. Doon na magitan si Mundo, kalmado ngunit puno ng pag-aalala. Ipinaalala niyang tama si Garcia. Kung magpapatuloy sila sa ganitong paraan, maaaring bumagsak ang kaso sa teknikalidad. Ngunit hindi natinag si Rigor. Para sa kanya, walang saysay ang teknikalidad. Ang mahalaga ay parusa, sapagkat sa kanyang paningin, ipinagkanulo siya ni Pungay. Lalong tumalim ang mga salita ni Rigor, tumusok sa dibdib ni Pungay. Inakusahan niya itong nagtaksil sa presinto, naging dahilan ng pagkamatay ng maraming pulis dahil pinrotektahan niya ang isang halimaw. Isa-isa, bumalik sa alaala ni Pungay ang mga mukha ng mga kasamahan na minsan niyang tinawag na kapatid sa serbisyo.
Sa huli, malinaw ang hatol ni Rigor. Magbabayad si Pungay sa lahat at hinding-hindi na siya makababalik sa serbisyo. Sa utos na puno ng galit, inatasan niya si Mondo, iproseso si Pungay at ipadala sa kulungan, ang lugar na nararapat para sa isang taksil. Sa ibang bahagi ng gusali, isinakay si Pungay sa kasuotan ng bilanggo, isang sagisag na tuluyan na siyang nahulog sa kamay ng sistemang hindi kailanman magpapatawad. Ang malamig na haplos ng tela ay matalim na paalala ng mundong biglang gumuho. Lumapit si Chona, baka sa mukha ang pag-aalala at dalamhati. Nagtanong siya, bakit hinayaan ni Pungay na dalhin siya sa kulungan? Bakit niya pinayagang mangyari ito? Ang sagot ni Pungay ay puno ng pagod at pagsuko. Wika niya, wala na siyang magagawa sapagkat habang lalaban siya, lalo lamang siyang bibitag ni Sir Rigor. Tahimik na nakinig si Chona sa kasinabing kilala niya si Sir Rigor. Alam niyang napakaraming kasong maaaring ibato laban kay Pungay. Sa kanilang titigan ay kumislap ang takot at panghihinayang. Para bang sila'y mga piyesa lamang sa isang malawak na laro ng kapangyarihan. Habang isinusuot ni Pungay ang uniforme ng bilanggo, pumalik sa kanyang isip ang mga nakaraang pasya, mga sandaling pinakinggan niya ang konsensya kaysa sa utos. Sa gitna ng dilim at kawalan ng katiyakan, nanatiling malinaw ang isang katotohanan. Hindi pa tapos ang laban, at gaano man kalalim ang pagkakabao ng katotohanan, darating ang araw na ito'y muling lilitaw. Matatag na tumayo si Pungay, mariing itinanggi ang mga paratang laban sa kanya. Nanginginig ang kanyang tinig sa galit at panghihinayang. Idineklara niyang wala siyang kinalaman sa krimen at hinding-hindi siya aamin, sapagkat ang pag-amin ay pagtataksil sa sarili at pagtanggi sa katotohanang inaasahan pa rin ng marami. Ngunit hindi na napigilan ni Chona ang sarili. Sumigaw siya. Kung tunay na inosente si Pungay, bakit niya hinayaang makulong? Bakit niya isinuko ang kanyang kalayaan? Sa sandaling iyon, ibinaba ni Pungay ang kanyang ulo para bangpasan ang bigat ng mga multong hindi nakikita. Sa wakas, inamin niya. May pananagutan din siya sapagkat ang mga pangyayaring iyon ay nagdala ng kamatayan sa marami. Bawat putok ng baril ay umalingaw-ngaw sa kanyang alaala, para bang bawat bahagi ng kanyang pagkatao ay unti-unting nababasag. Alam niyang kailangan niyang sagutin ang lahat, sapagkat kung tatakas siya, wala siyang pinagkaiba sa mga gerero na winasak ang Maynila para sa sariling kapakinabangan. Nanginginig si Chona sa takot at galit. Mariing nagtanong, paano nila lalabanan ang mga gerero kung si Pungay ay nakakulong, kung ang batas at tanikala ay pumipigil sa kanya? Mariing sumagot si Pungay, dala ang nakatagong tapang. Sinabi niyang ang mga recording ni Lucio at Onyo ang huling sandata nila gagamitin laban sa kasinungalingan at karahasan. Ito ang makatutulong kay Tanggol sa landas ng hustisya. Sa matatag na tinig, pinaalalahanan niya si Chona. Magtiwala kay Tanggol, sapagkat siya lamang ang pag-asa upang maibalik ang kaayusan sa lungsod na sugatan ng dugo at takot. Sa labas ng kulungan, isa-isa niyang ibinalik ang kanyang uniforme at tsapa. Bawat sinulid ng tela, bawat marka ng metal ay may dalang alaala ng mga nakaraang laban at pangako. Pagkatapos pumirma ng mga papeles, iniwan siya sa katahimikan. Samantala, nagtipon sina Bulldog, Dolfo, Eneng, Ramon at Tanggol. Baka sa kanilang mga mata ang pagod at pag-aalala. Nagtanong si Bulldog, saan sila pupunta ngayon, kung bawat sulok ng lungsod ay tila nakamasid at handang umatake. Iminungkahi ni Dolfo ang bahay ni Ben, malapit lamang, kung saan maaari silang pansamantalang magtago. Ngunit mariing tumutol si Eneng. Sariwa pa sa kanyang isip ang kamatayan ni Primo at ang nagngangalit na mukha ni Mang Barting, ama ni Primo na hinding-hindi magpapatawad. Wika ni Eneng, kung doon sila pupunta, lalo lamang silang malalagay sa panganib.
sapagkat hindi sila tatanggapin at maaaring doon na sila tuluyang mamatay. Sumang-ayon si Bulldog, mapanganib ang lahat ng pagpipilian. Saan man sila magtungo, naghihintay ang kapahamakan. Sa huli, napagtanto nilang wala na silang ligtas na kanlungan. Nagbabala si Ramon na muling nagiging delikado ang sitwasyon at kailangan nilang maging doble ang pag-iingat upang maiwasan ang kapalarang tulad ng kay Bernard. Sa gitna ng talakayan, mariing nagsalita si Tanggol. Tama ang kanyang ama, ngunit wala na silang ibang pagpipilian. Kailangan nilang magtiwala kay Ben, kahit kapalit nito ang kanilang buhay. Sa bawat hakbang, alam niyang maaaring iyon na ang huli, ngunit tumanggi siyang hayaang mamatay ang pag-asa ng walang paglaban. Agad silang naglakad patungo sa bahay ni Ben, maingat ngunit mabilis. Bawat anino ay puno ng hinala, bawat tunog ay puno ng pangamba. Pagdating nila, si Tanggol mismo ang kumatok sa pinto. Malakas ang pintig ng kanyang puso, para bang sasabog sa dibdib. Sa loob, nagtanong si Ben sa kanyang asawa kung may inaasahang bisita, sapagkat ramdam na niya maingat na lumapit si Bulldog kay Ben at mariing nakiusap. Wika niya, wala na silang ibang mapupuntahan, wala nang ligtas na matatakbuhan. Ang kanyang tinig ay puno ng pagod at panghihinayang. Bakas ang mga gabing walang tulog at araw-araw na takot. Bago pa man makasagot si Ben, lumabas ang kanyang asawa, nagulat at nagtanong kung sino sila. Sagot ni Ben, sila'y mga dating kasamahan, kabilang si Tanggol, ngunit bakas pa rin sa kanyang tinig ang galit. Muling nagtanong ang asawa, bakit sila narito at ano ang kanilang kailangan? Si Tanggol mismo ang nagsalita, ipinaliwanag na sila'y humihingi ng tulong. Umaasang makasilong kahit panandalian sapagkat wala na silang ibang mapagtataguan. Sa kanyang mga mata ay bakas ang pag-asa, na may magpapakita ng awa. Ngunit mariin ang tugon ni Ben. Wika niya, hindi niya sila matutulungan. At pinaalala ang babala ni Mang Barting na sino mang konektado kay Tanggol ay masisira ang buhay. Bawat salita ay parang pako na muling ipinako si Tanggol sa krus ng kanyang nakaraan. Walang puwang para sa kapatawaran o pag-unawa. Ramdam ni Ramon Montenegro ang bigat ng pagtanggi. Nahalo ang hiya at galit sa kanyang dibdib. Alam niyang bahagi rin siya ng kasalanang ipinapataw sa kanyang anak. Kaya mariin niyang sinabi kay Tanggol, umalis na tayo. Wala nang lugar para sa atin. Wala nang tatanggap sa atin. Isa-isa silang lumisan. Pasan ang bigat ng kabiguan at pait ng pagkakait ng tulong. Ngunit hindi mapakali ang asawa ni Ben. Pagkaalis ng mga bisita, muling nagtanong, ano bang malaking kasalanan ang kanilang nagawa? Bumalik ang kirot sa puso ni Ben. Ipinaliwanag niyang marami sa kanyang mga kasamahan ang namatay dahil sa kanila, lalo na si Supremo, na itinuring niyang kapatid sa laban. Ang sugat na iyon ay hindi madaling maghilom, at ang kanyang galit ang naging sandata upang takpan ang dalamhati. Ngunit wika ng kanyang asawa, parang hindi nila sinadya ang lahat. Sa katahimikan at mabibigat na titig, nakabitin ang tanong, hanggang kailan maghahari ang galit? At may puwang pa ba para sa katotohanan at kapatawaran? Sapagkat marami ang naniniwala na noong panahon ni Pacheco, silang lahat ay naging trinidador. Nakatitig si Ben sa malayo, bawat salita ay mabigat. Sa loob niya, hindi niya matukoy kung awa o takot ang nangingibabaw. Wika niya, marahil nagkamali lamang sila ng pagkakaunawaan, at pilit niyang hinahanap ang dahilan upang hindi tuluyang talikuran ang mga ito. May tinig sa loob na bumubulong. Nakakaawa kung hindi niya sila tutulungan. Marahil malalagay sila sa kapahamakan. Sa sandaling iyon, ramdam ni Ben ang dalawang puwersang humihila sa kanyang dibdib. Sa isang panig, ang pagnanais ng kaligtasan, sa kabila ang tungkulin ng tao na tumulong kahit may panganib. Biglang dumating ang dalawang lalaki. Mabigat ang mga mukha na para bang may alam na hindi binabanggit. Pinalaan nila si Ben,
Napakadelikado ng pakikipaglaban sa mga gerero. Mababa ngunit matalim ang kanilang tinig, agad na nagdulot ng takot. Biglang nagbago ang damdamin ni Ben. Ang takot ay napalitan ng determinasyon. Wika niya, kung malaman ni Mayor Miguelito na naroon sila, iyon na ang kanilang wakas. Ang kanyang tinig ay puno ng galit at dalamhati. Ang kanyang isip ay puno ng mga mukha ng mga kasamang nasawi. Sa loob niya'y bumulong. Ang paghihiganti ni Supremo ay aking tutuparin, isang pangakong matagal na niyang itinago sa kanyang puso. Nang muling tawagin ni Ben si Natanggol at ang kanyang mga kasama, nagbago ang atmosfera. Walang pag-aatubili, pumayag siyang patuluyin sila sa kanyang tahanan, kahit alam niyang malalagay sa panganib ang kanyang pamilya. Napuno ng pasasalamat ang puso ni Tanggol. Sa kanyang mapagod na mga mata ay kumislap ang bagong liwanag ng pag-asa. Nauunawaan niya ang bigat ng desisyon ni Ben at alam niyang ang pabor na ito ay mananatiling mabigat na utang sa kanya habang buhay. Samantala, si Pungay ay dinala pa lalo sa loob ng kulungan. Sinalubong siya ng malamig na rehas, parang malupit na paalala ng kapalarang hindi niya ginusto. Sa labas ay nakatayo si Chona, pilit na nagpapakatatag. Nangako siyang may abogado siyang makatutulong. Nanginginig ang tinig habang sinisiguro kay Pungay na siya'y makakalaya. Ngunit, kalmado ang sagot ni Pungay, halos tanggap na ang kanyang sitwasyon. Nagpasalamat siya sa kaibigan sa lahat ng tulong, bawat salita'y mabigat sa pagod at pansamantalang pagsuko. Tumanggi si Chona na tanggapin iyon. Mariin niyang sinabi na hihingi siya ng tulong kay Eneng, ngunit agad siyang pinigilan ni Pungay. Napakalaki na ng panganib ngayon. Napakaraming matang nakamasid. Ayaw niyang madawit ang kanyang mga kaibigan sa kapahamakan dahil sa kanya. Sa gayon, hinila ng mabibigat na tanikala ng kapalaran ang bawat isa sa iba't ibang direksyon. Ang ilan tungo sa labanan, ang ilan sa pagkakakulong, at ang ilan sa pakikibaka laban sa sariling konsensya. Mabagal na nagsalita si Ben. Laging mag-ingat. Ang kanyang babala ay may bigat ng isang pamamaalam na hindi nila kayang bigkasin. Sumagot si Chona. Gagawin ko kung kinakailangan. Ngunit bakas sa kanyang tinig ang pangamba, sapagkat hindi niya alam kung kailan matutupad ang pangakong iyon. Sa loob ng kulungan, biglang itinuro ng isang babae si Pungay. Ayan siya, dating pulis, ngayoy kriminal. Ang mga salita ay tumusok sa dangal ni Pungay na parang patalim. Malupit na paalala. Dating tagapagtanggol ng batas, ngayoy bilanggo nito. Tahimik siyang yumuko, tinanggap ang hatol ng lipunan, bagaman masakit. Samantala, nagtanong si Ben kung saan sila nagmula, ramdam niyang nadawit sila sa gulo. Mabigat ang kanyang tinig, puno ng pag-aalala at pagsusuri. Ipinaliwanag ni Thanos na hinabol sila ng mga pulis. Papunta kami kay Aling Tinding, dagdag niya, ngunit hindi nila namalayang sinusundan na pala sila. Bawat detalye ay nagbunyag ng walang tigil na panganib na nakadikit sa kanila. Wika ni Ben, mabuti na lamang at napansin nila, sapagkat isang maling hakbang ay maaaring magdala ng kamatayan sa lahat. Ipinaliwanag ni Eneng na nakilala ni Pungay ang isa sa mga pulis bilang kaibigan ni Tanggol. Umano'y sinabi nitong nasundan siya ng kasamahan. Dagdag ni Dolfo, swerte na kaibigan ni Tanggol si Pungay. Kung hindi, lahat tayo'y nasa kulungan na o patay. Ang kanyang mga salita ay nagpalubha sa hangin. Mabigat na paalala kung gaano kalapit ang kamatayan at kung paanong minsan ang tiwala at pagkakaibigan ang pumipigil dito. Sa katahimikan, bawat isa'y nagmuni-muni sa sariling laban. Si Ben, tuluyan nang nadawit sa kapalaran ng mga taong pinili niyang tulungan. Si Tanggol, pasan ang bigat ng utang at ang panganib na walang tigil na sumusunod sa kanya. Si Pungay, nakakulong, ngunit patuloy na nag-aalala para sa kanyang mga kaibigan. At si Chona, handang lumaban-laban sa sistemang kumitil sa kanilang kapayapaan.
Nakabitin sa kanila ang suspense, parang unos na anumang sandali ipuputok. At sa bawat pasyang kanilang gagawin, may kapalit na presyo, isang halagang hindi nila kailanman matatakasan.